Maraming salamat sa mga kahugot na nagre-report sa akin tungkol dun sa nagre-re-upload ng ating mga stories. Ano na ang pangalan? Eto siya. Hindi sa atin yan mga kahugot. So nasa inyo kung gusto niyo siyang isubscribe or hindi. Pero bakit niyo siya isusubscribe ay yung mga ina-upload naman niya ay napakinggan niyo na dito sa ating channel. Anyway, nasa inyo yan. At sa mga nag-aabala na i-report siya, maraming salamat sa inyo. Narito na ang final part ng kwento ni Glenn. This is the first and last love ng kanyang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, pasensya na kung natagalan kasi up to this point ay hindi ko sure kung tama pa na mag-share ako ng part 2. Sa panahon kasi ngayon, ang dali na lang mag-judge ng mga tao, lalo na sa social media. They can say anything they want, like who cares kung masaktan ka. However, gusto ko na lang ding panindigan yung pangako ko sa iyo, Kuya Bono, so here it is. Bahala na si Batman. Besides, pagkatapos nito, isasarado ko muna ang pintuan ko sa mga taong hindi ako kakatigan at isa pa, nasa malayong malayo naman na ako. Alam mo kina Derek, Reynald, Barry at Renz, si Barry lang ang nakakalam na nagpadala ko ng kwento sa iyo noong 2021. Natatandaan niyo po ba si Barry at si Hussein? Sila mga tisoy kong kababata. Si Barry anak ng Kano, si Hussein anak ng Arabo. At si Barry nga ay isa din sa 4 na pinagpilian ko nung nagdesisyon akong magka-jowa na before ako mag-20. Imagine nyo yung mga tisoy na yun, lalo na si Barry, mga listeners mo, Kuya Bono. Pero si Hussein, hindi niya alam na nagpadala ko noon ng kwento. At sila ngayon, kagaya ko ay magto-28 na rin at naroon na sila sa mga bansa ng mga tatay nila. Si Hussein sa Oman at si Barry, USA. Umalis sila 2 years ago. Umalis sila a year pagkatapos kong magpakasal. That is when nung maramdaman nilang kailangan na rin nilang magseryoso sa buhay at tapos na ang masasayang sandali ng kabataan. Kung napakinggan nyo ang part 1 ng aking kwento noong August 2021, maalala ninyo kung gaano kagaan at kasaya ang mga buhay naming magkakaibigan. Pamotor-motor lang kami, long ride dito, long ride doon. Tapos, bigla akong naghangad ng love life. Saglit ko silang iniwan dahil tumira ako sa poder ng mga kapatid ko sa ama. Si Barry dating playboy. Siya ang nagpakita sa amin na ang pagkakaroon ng kasama ay hindi mahirap gawin. May time pa kasi noon na mahigit 1 linggong iba-ibang babae ang kasama niya everyday pero hindi raw niya jowa. Nakakasama lang niya pero walang strings attached, then malaman-laman ko, in love din pala si Barry sa akin. Nanligaw din pero hindi ko siya pinili. Na-realize niya na oo, madaling kumuha ng makakasama sa ligaya pero hindi madaling kumuha ng kasama sa seryosong relasyon. Nagtry si Barry na magseryoso nang makilala niya si Vanessa, isang babaeng may impressive na katangian. Worth it na seryosohin pero hindi naman sila nagkatuluyan. Muli kong nakasama si Barry last year, April 2023 nung kasal ni Hussein sa Oman. Sa Oman din ako nag-birthday. Umuwi noon siya dyan sa Pilipinas mula Arizona, USA. Sinundo lang niya ako, then lumipad kami papuntang Oman upang masaksihan ang kasal na Hussein kay Salma, na isang napakaganda at napakabait na Omani lady.
Ang experience na yon at lahat ng nangyari before and after kasal ni na Hussein at Salma ay isang kwentong lalo pang nagpabago sa pananaw ko sa buhay at relasyon. Nasa Arizona si Barry nung sabihin niyang nakakapagod daw pakinggan yung kwento ko noong 2021. Sa lahat daw ng kwentong napakinggan niya sa channel mo, Kuya Bono, sa story ko siya napagod. Para daw akong sumali sa karera, nagmatulin pero at least nanalo. Sa akin naman, ang kwentong binasa mo na nagmarka sa akin na yung kwento ni Arian, Why Not Coconut. Ang hindi naman makakalimutang kwento ni Barry ay yung kwento ni Paulo David. Yun daw ang kwentong nagpaiyak sa kanya. Isa pa, napaka-smooth daw ng pagkakanarrate mo ng kanyang kwento at yung kwento mismo na nagpakita ng wagas at tapat na pag-ibig sa isang tao kahit na hindi natumbasan ng inalay na pag-ibig at katapatan sa kanya. I love that story. Pakinggan mo, marami kang matututunan doon, lalo na sa relasyon. Ganito pa ang chat ni Barry noon. Pinakinggan ko nga din ang kwento ni Paulo David and yes, umiyak din ako sa ending kasi sobrang bigat sa dibdib. Pagkatapos ko makinig ay nag-chat ako kay Barry kahit alam kong hindi niya mababasa kaagad kasi gabi nung nakinig ako. Natapos ng 10 p.m. at kapag ganong oras ay 1:00 ng madaling araw sa kanila. At alam kong tulog na siya dahil may mga trabaho siya kinabukasan. 2 ang trabaho niya. Main job niya ay isang malaking tindahan ng bikes at e-bikes sa Chandler, Arizona. Part-time niya ay warehouse man sa maliit na tindahan ng spare parts ng motor. 3 beses lang ang pasok niya doon sa loob ng 1 linggo. Mostly kapag may dumarating lang na stocks at ang trabaho niya ay mag-unpack at mag-ayos ng mga stocks. Boring daw ang trabahong yun at bilang pampalipas na ng oras ay nakikinig siya sa mga kwento sa YouTube. Pero hindi lang sa channels mo, Kuya Bono, kundi sa ibang channels din. Kasabay kong lumaki si Barry, Kuya Bono, pero that time na may asawa na ako, parang noon ko pa lang siya nakikilala ng lubusan. Marami pa akong na-discover na kakaiba tungkol sa kanya and I can say na may pagka-weird siya. Nagtapos siya ng mass comm. Kung itsura lang din ang pag-uusapan, gwapong-gwapo siya, artistahin type. Okay naman ang pagtatagalog niya, pati English speaking niya syempre pero ayaw niya ng exposure. Ang best friend niyang si John, minsan noon ay nag-try na mag-vlog pero sa tuwing tatama ang camera niya kay Barry, umiilag si Barry or nagtatakip ng mukha at lalayo sa camera. Tanong namin noon sa kanya bakit pa siya nag-mascom. Ang sagot niya, gusto lang daw niya maging DJ noon sa radyo kasi habang lumalaki siya ay FM radio lagi ang naririnig niya sa bahay nila. Pero yung kagustuhan niyang maging DJ ay kusa lang ding nawala nung mag-graduate na siya. Nag-try kasi siyang mag-apply ng trabaho as DJ pero napakababa daw ng sweldo. Yung ibang radio station na maliliit lang, ex-deal pa daw. Yung habang DJ ka ay lalabas ka pa at maghahanap ng advertisers. In short, magpapasok ka ng pera sa station para may ipasweldo sa'yo. Sa Maynila naman kung saan naroon nang naglalaki ang FM stations, okay naman daw ang pasweldo pero mataas ang standards nila at napaka-importante ang audio character na maipapalabas mo sa radyo. Hindi lang daw pagandahan ng boses at pagalingang magsalita kundi dapat may distinct character ka sa ere. In short, nagtapos si Barry ng mascom na hindi niya naranasan na makapagtrabaho ng linya sa tinapos niya. Tanong ni John noon, bakit ka pa kasi magtatrabaho? Kusa namang dumarating ang dollars sa'yo. Ang sagot ni Barry, perang pinagpapaguran ng parents ko. Ang laki kong tao tapos hindi ko gagamitin ang katawan ko para kumita ng sarili kong pera.
Nararamdaman niyo na ba kahugot ang pinapahiwatig ko? Kung hindi pa, sasabihin ko na sa inyo. Sa 4 na pinagpilian ko noon, sana si Barry na lang ang pinili ko. Ang impression talaga noon sa kanya, playboy siya, mapaglaro sa babae. Pero sa likod pala ng impression na yon ay may isang Barry na simple ang pagkatao, mabuti ang kalooban pero may malungkot lang na kabataan kaya lagi siyang naghahanap ng kasama, pangunawa at pagmamahal. At kung bakit pinakagusto niya sa lahat ng kwentong napakinggan niya sa channel mo ay yung kwento ni Kuya Paulo David, ay dahil hangang-hanga siya sa mga taong handang magdusa dahil gusto lang masunod ang sigaw ng mga puso nila. Ang tisoy na si Barry, mas gustong pakinggan at sundin ang puso kaysa isip. Nakakahiya dahil pumili din ako sa pamamagitan ng pagsunod sa puso ko. Mostly puso at damdamin ang ginamit ko pero bakit puso ko rin ang nagdudusa at nasasaktan? At ngayon ay nakakaramdam ng hiya sa ginawa kong pagpili noon. Ngayon ko mas madalas naaalala yung kwento ni Kuya Paulo David. Natatanong ko sa sarili ko, kumusta na kaya siya? Masaya na kaya siya? December 2022, nagpunta ako ng Kuwait para makasama si Derek kasi that time, naboboring talaga ako sa buhay ko. Sorry naman kasi mainipin talaga ako. Remember nung 2021, kaya ako napasulat sa iyo Kuya Bono ay dahil na-boring ako sa pandemic. May trabaho pa ako noong 2022 pero nag-file ako ng indefinite leave para makapunta sa Kuwait at magpabuntis kay Derek. 2019 siya nag-abroad. 2 years ang kontrata na dapat sana'y natapos ng 2021 pero hindi siya umuwi after ng contract niya para magbakasyon man lang sana. Kasi marami daw silang backlog ng pandemic. I know may ambition si Derek na makapagtayo ng sarili niyang contracting company. Kaya siya nag-iipon ng maraming pera para makapagsimula. Pero kahit sino siguro mahahalata na ambisyon versus obligasyon sa asawa, ambisyon ang mas matimbang sa kanya. Ang sabi pa niya, andito lang naman daw ako. Yung pangarap niya, naghihintay na matupad at baka pwede pang lumipas kapag nagkulang siya ng pagsisikap. Mga babae dyan, magpakatotoo tayo. I was in my early 20s noon at nakatikim na ako ng sex. Pero ang asawa ko nasa malayo. Alam nyo ba, naranasan ko pang mag-order ng sex toy online, dildo, para lang mapugnaw ang pagnanasa ko pero hindi ko rin nagamit dahil masyadong malaki. Natatakot ako na baka pag uwi ni Derek, mapansin niya at tanungin ako kung bakit ang luwang na. Sa takot ko rin makita ni Mami, sinunog ko na lang ang dildo na yon at nag-try na lang ako ng iba. Ibang bagay, Kuya Bono, na hindi ko na lang sasabihin kung ano. Bagay, hindi tao, kahit na marami sana silang pwede kong gamitin kung gusto ko. Pero hindi ko ginawa dahil may delikadesa naman ako. Takot naman ako sa karma kaya nagtiis ako at naghintay na lang na umuwi ang asawa ko pagkatapos ng kontrata niya pero hindi nga siya umuwi. Kaya ako na lang ang nagpunta sa Kuwait para magpadilig ng aking natutuyot na bulaklak. Nasa eroplano pa lang ako, sabik na ako sa katawan ni Derek. Nung sunduin niya ako sa airport, inasahan ko na hahalikan niya ako sa mga labi ko pero hindi niya ginawa. Well, kagad ko namang naisip na nasa Middle East kami at baka hindi tama na maghalikan kami sa publiko kaya hinayaan ko na lang. Pero nung nasa kotse na kami at napakalayo pala ng airport sa tirahan nila sa Jaber Al Ahmad, ang daming areas na disyerto ang madadaanan,
Parang gusto ko siyang parahin noon, igilid muna ang sasakyan at mag-quickie kami sa loob ng sasakyan. Pero wild imagination ko lang yon, at kahit sabihin ko, hindi rin papayag si Derek kasi hindi talaga siya wild mag-isip pagdating sa sex. At least, ito ang paniniwala ko noon. Bago pa kami makarating sa villa nila, may tinawagan siya. English ang salita niya at sinabihan niya itong hintayin kami sa harap ng villa at ito ang mag-aakyat ng luggage ko. Isang lalaking Nepali na napakagwapo ang sumalubong sa amin at nagbukas ng trunk kung saan isinakay ni Derek ang maleta ko dahil ang likod ng kotse niya ay puno ng mga plano o engineering drawings at mga papeles na nakabox. Ang Nepali na yon ay boy nila sa villa at si Derek ay pinakamataas ang posisyon sa kumpanya na nakatira sa villa na yon. Ang mga mas matataas pa sa kanya ay may kanya-kanyang villa. Solo nila o kasama ang kanilang pamilya, while sa villa ni na Derek, may mga kasama siyang Pinoy din at sa ibang floors ay mga ibang lahi naman. 3 palapag ang villa nila. Sa 3rd floor ang kwarto nila Derek. 3 ang kwarto doon. Ang 2 kwarto ay tirahan ng mga dropsman. Siya lang ang nag-iisang engineer sa villa na yon kaya siya ang pinakamataas. Kuya Bono, hawak lagi ni Derek ang cellphone niya at lagi siyang may kausap. Madalas parang pinagagalitan siya ng kung sino mang kausap niya, then may tatawagan naman siya at pagagalitan naman niya ito. Noong araw na dumating ako, bago pa maipasok ang maleta ko sa kwarto niya, may kausap na siya sa cellphone niya. Umakyat siya sa rooftop pero naririnig ko pa rin ang pasigaw at galit na boses niya. Kuya Bono, mahigit 3 years kaming hindi nagkita. Nagkasama. Pero naroon ako, nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto niya, hawak ang handle ng luggage ko. At siya nasa rooftop, nakikipagsigawan sa kausap niya sa cellphone. Hindi ganun ang inaasahan ko. Ang inaasahan ko, hila-hila niya ako papasok sa kwarto niya. Agad akong lalaplapin, kakabigin sa kama at habang nakakubabaw siya sa akin ay tsaka pa lang kami magtatanggal ng mga damit namin at sabik na sabik din siya sa katawan ko. Pero bakit ganun ang nangyari? Bakit hindi siya sabik sa akin? Bakit parang hindi siya tigang? Bakit ako lang yata ang tigang? Nung bumaba si Derek mula sa rooftop, noon pa lang ako nakapasok sa kwarto niya. Sinabihan lang niya ako na ayusin ko ang mga gamit ko at siya'y papasok pa sa office nila. Binilin din niya ako na huwag akong magluluto. Sa kwarto lang ako at kapag nainip ako, pwede akong pumunta sa rooftop pero huwag akong pupunta sa kusina or sa laundry area at mas lalong huwag akong bababa ng building. Sa kwarto ni Derek may malaking TV, component at laptop na may PIN code kaya hindi pwedeng buksan. Nagtataka ako kung bakit may PIN code pa, personal use naman niya ang laptop na yun at naroon lang sa kwarto niya. Matapos kong ayusin ang mga damit ko, nilagay ko muna sa closet ni Derek ay naisipan kong ayusin ang maruruming damit niya kasi masakit sa mata. Busa-busagsag kasi sa laundry basket niya. Karamihan ng mga damit na yon ay mga long sleeves at seda na pantalon at ang babango pa. Then sa isang pantalon, ewan ko kung bakit naipasok ko naman ang kamay ko sa bulsa at may nakapa akong papel. ATM transaction receipt ng NBK or National Bank of Kuwait. At napansin ko ang balance, 22,508 KD. Nagulat ako nung ma-convert ko sa Philippine peso. Milyonaryo na pala ang asawa ko. Yes, mahigit 4 million pesos na ang nasa savings account niya pero bakit hindi ko yun alam? Ang alam kong sweldo ni Derek that time ay 500 KD or $1,600.
Mahigit 3 years na siya doon sa Kuwait. So 36 months times 500 equals 18,000. Nagpapadala siya sa akin buwan-buwan ng 20,000 pesos na parang katumbas ng 100 KD. Ganon din ang pinapadala niya kina Kylo na kapatid niya para naman sa expenses nila Tatay Enrico. Pero bakit may 22,508 pa sa savings niya? Oo, libre ang bahay nila pero pagkain sa kanila, internet sa kanila. Kasi may sarili pa siyang wifi, solo niya, walang ibang taong nakakabit. Which is something strange kasi ang alam ko sa magkakababayan, lalo na kung sa iisang floor nakatira ay share sila sa internet. Siya, solo niya. At syempre namimili siya ng mga gamit niya, damit at pabango pa lang ni Derek, Kuya Bono. Ito actually ang ikinagulat ko. As in napawaw ako nang makita kong tabi-tabi ang siyam na klase ng branded na pabango. Chanel, Dior, Tom Ford, Armani, Hermes, Creed, Paco Rabanne, 212 Men by Carolina Herrera, Eternity for Men by Calvin Klein. Well, dati na siyang mahilig sa pabango pero nung binata pa siya, okay na sa kanya yung bench at aficionado. Apparently, nalaman ko lang nung magpunta ako ng Kuwait that Derek is living his life. At okay lang yun. Pero nagtataka pa rin ako kung paanong may mahigit 20,000 Kuwaiti dinar sa kanyang savings account. Pero alam mo Kuya Bono, nagpreno ako sa pagtatanong tungkol doon kasi naisip ko, the fact na hindi niya sinasabi sa akin ang tungkol doon ay malamang wala talaga siyang balak sabihin or malay mo, isusurprise niya ako. Nung hapon na, pasado alas 5 ay nagdatingan ng mga kasama ni Derek sa villa. Nasa kwarto niya ako noon pero naulinigan ko sila. Tagalog ang mga salita nila, meron pang kumakanta. Sign yon ng relief matapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Narinig ko ang pagbukas-sara ng pinto then tahimik na ulit. Makaraan ng ilang minuto, maingay na ulit sila at parang hindi naman mali kung lalabas ako at mag-hi man lang sa mga housemates ng asawa ko. Lumabas nga ako pero wala sila sa salas. Katabi kasi ng kwarto ni Derek ang salas. Nasa kusina pala sila at naghahanda para magluto kaya lang naubusan pala sila ng gasol. Narinig ko ang sinabi ng isa. Makiluto na lang tayo dyan sa kalan ni Sir Derek. Naku, wag, magagalit yun. Sagot ng isa. Humakbang na ako upang lumapit sa kanila para ako nang magbigay ng permiso sa kanila kaso napahinto ako sa paghakbang nang marinig ko ang sinabi ng isa. Marami namang pera yun. Hindi na nga nagluluto eh. Puro kain sa labas. Ang sagot ng isa ang dahilan kung bakit bumalik na lang ako ng kwarto at sobrang nalito. Ang narinig ko kasi ay, ikaw man ang may benefactor. Kung sakali man na mayroon dito ang hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng benefactor, ito ay isang taong nagbibigay ng pera kapalit ng relasyon. Gaya ni Sir James noon, yung baklang professor na naging karelasyon ni Derek nung graduating siya ng college at kaya siya nakapagtapos ay dahil sa pera ng kanyang benefactor na si Sir James. Kung matatandaan nyo, nakipagkalas, as in nakipag-break si Derek sa akin noon at si Sir James ang ipinalit niya sa akin. Nauunawaan ko ang sitwasyon ni Derek noon dahil talagang walang-wala sila. Kamamatay lang ang mama ni Derek at ang Papa Enrico niya ay nagkasakit sa pag-iisip. At siya, si Derek ay graduating nga at gustong-gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Pero pagkatapos nun ay naghiwalay din naman sila ni Sir James nung makapasa na ng board exam si Derek. Pero that time ay wala na kami. Nagkabalikan lang kami nung may trabaho na siya.
Sabi ko noon, panibagong simula para sa amin. Forget the past, start anew. Pero bakit ganon? Hanggang sa Kuwait pala, rumaraket siya sa bakla. Yes, inassume kong bakla ang benefactor niya dahil wala naman sigurong babaeng Kuwaiti ang pwede niyang gatasan doon. Conservative ang mga babaeng Arabo as far as I know, while maraming Arab gays ang desperadong magkajowa ng lalaki. Isang araw lang kahugot, dalawang malalaking issues ang nadiskubre ko tungkol kay Derek. Kaya litong-lito ako. At hindi ko mapagdesisyonan kung kailangan kong linawin ang mga yun sa kanya or huwag na lang. At sa totoo lang, saglitan nawala ang mga issue na yon sa isip ko nung dumating siya at inutusan niya akong magbihis dahil kakain kami sa labas. Yun na nga ang nangyari, pero ewan ko kung talagang ganun ang dinner date sa Middle East, hindi romantic. Mas madalas pang itutok ni Derek ang mga mata niya sa cellphone niya kesa sa mukha ko. Pag-uwi namin, nagtalik kami, nag-sex kami at yes, iyon lang naman talaga ang pinunta ko sa Kuwait, makipagjugjugan sa asawa ko. Pero nakulangan din ako sa init niya. Hindi siguro ganun makipagtalik ang lalaki sa asawa niyang 3 taon niyang hindi niya nakubabaw. Hindi ganun. One month dapat ako nun, Kuya Bono. 28 days kasi may return ticket ako pero 1 week pa lang talaga, Kuya Bono, hindi na ako masaya. Yung tipong kung magtatagal pa ako ay makakapagsalita na ako at mag-aaway na kami. Marami pa kasi akong nalaman, Kuya Bono, at sapat na mga nalaman ko upang mawalan na talaga ako ng ganang tapusin ang bakasyon ko doon. Nabuksan ko ang cellphone niya habang tulog siya. May fingerprint pero hawak ko ang phone niya, dinikit ko sa daliri niya, na-open ko. Pati ang online banking app niya sa phone niya na-open ko din at nakita ko ang recent transactions niya. Pwede sana ako mag-request pa ng kahit 6 months ng transaction history pero hindi ko ginawa dahil malamang mapapansin niya kasi siguradong connected yon sa email niya. But still, nakita ko ang transaction records niya. Yung mga messages niya, both mobile and social media, tiningnan ko rin. Malinis. Walang dapat pagdudahan pero kung may tinatago ka, dapat lang talagang walang makuhang ebidensya mula sa mga messages. Dapat linisin mo lagi. Huwag mag-save, ugaliing mag-delete ng mga kahinahinala. Basic. Pang-4 na araw ko doon, umiiyak ako. Matapos ang simpleng tanong na, bakit ganito na kami ni Derek? Bakit ganito na ako? Bakit ko siya pinag-iisipan ng masama? Bakit wala na yata akong tiwala sa kanya? Gabi ng 5 araw ko doon, casual ko lang sinabi sa kanya na kung pwede tawagan niya ang airline at ipabago ang schedule ng pag-uwi ko. Tiningnan lang niya ako bago sinabing, pasensya ka na, boring talaga dito. Itong bansang ito kasi talagang lugar lang para magtrabaho. There's nothing much here to do except magpayaman. Hindi ako umimik pero nagsasalita ang utak ko. E di ayain mo ako sa Europe o kaya sa Dubai lang. Total, hindi naman tayo nag-honeymoon nung kasal natin. Ipasyal mo lang ako. Besides, milyonaryo ka naman na. Sa isip ko lang yun, siya ang muling nagsalita. Okay, I'll see what I can do. Naawa na rin kasi ako sa iyo eh. Maghapon ka lang dito sa kwarto. Nagawa niya ng paraan, Kuya Bono, na ma-reschedule ang flight ko pa uwi.
Yung 28 days ko, naging 8 days lang. Huling gabi ko sa kwarto niya, nagtalik kami pero ako na ang walang gana. Dati ko nang nasabi kay Mommy at kay Kuya Klein na may ko-confide ako sa kanila pag uwi ko. Dumating sa bahay ni Mommy si Kuya Klein at sinabi ko sa lahat sa kanila ang natuklasan ko tungkol kay Derek. Pero hindi sila kumampi sa akin. Bigyan ko daw ng benefit of the doubt si Derek dahil hindi ko naman kasi siya kinumpronta para malaman ko sana ang totoo. Aamin ba yun kung sakali? Baka madagdagan lang ang sama ng loob ko sa kanya kapag nag-deny siya. I know somehow na ayaw lang ni Mommy at Kuya Klein ang maging judgmental pero nasaktan pa rin ako na hindi sila kumampi sa akin or nakisampatsa sa damdamin ko. Challenge ako ni Mommy, i-confront ko daw si Derek. Paaminin siya pero kumontra naman si Kuya Klein. Baka daw lalong lumayo si Derek sa akin. Ang gusto ni Kuya Klein, hintayin ko na lang daw na matauhan si Derek at kusa itong makonsensya at magbago. Lalo lang akong nalito sa kanila pero nasa akin ang pag-amin na hindi ko talaga kayang komprontahin si Derek. Kaya nga napaaga ang pag-uwi ko mula sa Kuwait dahil natatakot akong mangyari yon. Natatakot ako na baka umamin siya. Anong gagawin ko kapag nalaman kong may karelasyon nga siyang Arabong bakla? Hihiwalayin ko siya, tapos masisira ang marriage namin. Kung magdi-deny naman siya, maniniwala ba ako? Alam mo Kuya Bono ang ginawa ko. Nagbulag-bulagan na lang ako. Nagkunwari akong walang alam, walang nalalaman dahil ayokong masira ang aming kasal. Tuwing nag-uusap kami, nag-chat-chat, video call, inihintay ko na lang na mahalata niyang parang malamig na ako. Hinintay ko ang isang araw, tatanungin ako kung bakit ganun na ako. Pero wala akong nahintay. Hindi ko alam kung hindi talaga niya napansin o wala siyang pakialam kung wala na akong gana sa kanya. Hindi masaya si Mommy sa ginawa kong pagsasawalang kibo. Ang ginawa ko pa'y pasarkastikong sinabi ko kay Mommy ang ganito. Kasal kasi ako, Mommy. One thing na hindi mo naranasan. Hindi kasi siya kasal sa daddy ko at hindi rin natuloy ang kasal nila ni Tito Polo. Nakakuha ko ng simpatya at pagkampi mula kay Paris. Pinsan ni Derek kasi dati na siyang may tampo kay Derek. Hindi ko na lang babanggitin ang dahilan dahil personal issue nila yon na magpinsan. Kaya lang hindi ko rin nagustuhan ang suggestion ni Paris sa akin. Hiwalayan ko raw si Derek. Sabi ko, pag hindi ganun kadali yun. Ang sagot niya, alam ko, kaya ang gagawin mo ay ganito. Tanggapin mo na lang na may kaagaw ka na naman sa asawa mo at lalaki din ito. March 2023, 2 weeks bago ang kasal ni Hussein, ang sabi niya sa GC namin, sana kahit isa man lang sa inyo makapunta sa kasal ko. Si Hussein din ang gumawa ng GC na yon kung saan kasali ang lahat ng Pogi Riders noon at mga girlfriends or mga asawa nila. Kasali din dun si Barry. Siya ang nag-add sa akin sa GC kasi siya ang madalas kong kachat kahit nung nasa Kuwait ako. Pero hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa natuklasan ko kay Derek. Ayaw ko kahugot na si Barry ang kauna-unahang tao na magsasabi sa akin na nagkamali ako ng pinili ko. Pero matapos ang message sa yun Hussein, yung sana daw kahit isa man lang sa amin ay makapunta sa kasal niya, nag-PM sa akin si Barry. Gusto mo ba pumunta, Glenn? Sagot ko na plane ticket mo. Yung kung niya Kuya Bono ay all capital letters. Kung papayagan ka ng asawa mo. Siyempre gusto ko.
At sa tingin ko papayagan niya ako. Ganito naman ang reply ko. Magpaalam ka. Pag pumayag siya, magbubuk na ako pa uwi dyan. Sunduin kita then sabay tayong pumunta ng Oman. Ang ginawa ko naman Kuya Bono ay in-screenshot ko ang convo namin ni Barry at sinend ko kay Derek. Ang reply niya ganito. Siguro ano mo nang sagot ko dyan. Dati mong manliligaw yon tapos makakasama mo at dalawa lang kayo. Kababata ko rin siya Derek, sabay kaming lumaki. Kahit na, hindi magandang tingnan. Napikon ako Kuya Bono at hindi ko napigilan ang sarili kong mag-chat sa kanya ng ganito. So anong magandang tingnan Derek? Yung may karelasyon kang baklang Arabo dyan? Tumulo ang luha ko pagkasend ko nun. Anong pinagsasabi mo? Ganyan bang tingin mo sa akin? Sabi ko na nga ba magdi-deny ka eh. Hindi ako magdi-deny kung totoo. Pero saan mo nakuha yung accusation na yan? Okay Derek, I have enough to prove. Una, narinig ko sa mga housemates mo na may benefactor ka. Pangalawa, paano mo may papaliwanag ang mahigit 22,000 Kuwaiti dinars sa bank account mo noong December 3 years ka pa lang dyan that time. Pangatlo, na-open ko rin ang online bank app mo at may nakita akong account na nagsesend sa'yo ng pera. Sino yon? Benefactor mo, di ba? Ang reply niya, I'm so disappointed in you, Glenn. Paano nakalimutan mo na kaya ako nandito para sa pangarap natin? Para sa atin lahat to, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Derek, sana inisip mo man lang ako kung sang-ayon ako sa ginagawa mo dyan. Sana inisip mo rin kung magiging masaya ako bilang asawa ng kontraktor na nagkapera dahil may benefactor siyang Arabo. Hindi totoo yan, Glenn. Hindi porket pumatol ako kay Sir James noon ay gagawin ko na naman ulit. Engineer na ako. Kumikita ng sapat dito sa Kuwait. Bakit ang dumi ng isip mong pagdudahan ako ng ganyan? Sobrang disappointed ako sa'yo. Disappointed ka sa akin? Sorry naman. Pero baka gusto mo ring malaman kung anong nararamdaman ko simula nung manggaling ako dyan. Nandidiri ako, Derek. At nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko. Sana nag-isip ko man lang bago mo sinabi yan, Glenn. Kasi para sa akin, para mo na rin sinabing maghiwalay na tayo para lalo ka nang maging malayo sa relasyon ninyo ni Barry. Napanganga ako sa nabasa kong ito na chat ni Derek. Bumilib ako sa galing niya, Kuya Bono. Bumilib ako sa galing niya mag-isip ng panabla. Natawa ako matapos ng pagkagulat. Nag-reply ako sa kanya ng, ang galing mo, Derek. Ako na ngayon ang masama. Ako na ngayon ang may ginagawang masama. Wow, ganyan ka pala. Napakahusay mo namang ipahid ang dumi mo sa akin. Hindi kagad siya nag-reply, kahugot. Ako man ay pinilit kong kinalma ang sarili ko. After 5 minutes siguro nag-chat ulit siya. Ang sabi niya, I don't have time for this. Nasa trabaho ako. Mag-isip ka, Glenn. Kung gusto mo akong hiwalayan, hindi kita pipigilan. At yun na, Kuya Bono. Yun ang napala ko sa pag-confront ko sa kanya. Yun ang napala ko sa hindi ko pagpipigil sa sarili ko. Inasahan ko ng mangyayari ngayon pero hindi ko sukat akalain na iiyakan ko yun ng sobra. Dumating si Barry, sabay kami nagpunta ng Oman pero hanggang noon ay hindi ako nagsabi ng tungkol sa sitwasyon namin ni Derek. Pinilit kong kahit sandali ay hindi sumingit sa isip ko si Derek. I gave my full attention to Barry.
Sumakay ako sa mga trip niya, gaya ng dati. Masaya siya dahil nakauwi siya. Hindi siya nauubusan ng mga kwento. Masigla siya, mataas ang energy, pero hindi niya nakakaligtaang magpaka-gentleman kasi ako ang kasama niya. Kagaya lang nung dalaga't binata kami. Natatandaan niyo yung sinabi niya noon na kapag nakaangkas ako sa likod niya at dumidikit yung dibdib ko sa likod niya, tinitigasan siya. Magkatabi kami sa eroplano. Ang sabi niya, nakikiskis lang daw ang braso ko sa braso niya ay may nararamdaman na siya. Hindi ko lang pinatulan yung mga green jokes niya. At napansin kong hindi rin siya nagtatanong tungkol kay Derek o sa amin ni Derek. Sa isang hotel kami nag-check-in ni Barry. Same floor pero magkaiba kami ng kwarto. Malapit lang sa hotel ang venue ng celebration ni Hussein. Hiwalay kasi ang celebration ng partido ng babae at celebration ng partido ng lalaki. Yung venue ni Hussein, parang kaharian na napakaraming pagkain pero walang alak na nakakalasing. Yung kasal ni Hussein, Kuya Bono, kaya kong i-describe in one word. Amazing. Well, noon lang kasi ako nakasaksi ng ganong kasal. Si Hussein parang prinsipe sa damit niya, parang si Aladdin. Then noong sunduin na si Salma, wife ni Hussein sa bahay nila, parang parade na mga sasakyan ng partido ni Hussein. Kasama kami ni Barry sa isang sasakyan na sumundo kay Salma. Siguro mahigit na 30 ang sasakyan na yon. Kinagabihan, kami lang ni Barry sa hotel. I mean, hindi na nagpunta si Hussein kasi nasa bahay na nila si Salma. Then kumatok si Barry sa kwarto ko at nagulat ako nang makita kong may dala siyang isang bote ng alak. O saan ka kumuha niyan? Di ba bawal dito sa Oman ng alak? Pwede dito sa hotel. Sinabi ko lang doon sa counter na birthday ng prinsesa ng Pilipinas. Nakangiting sagot niya, yes, Kuya Bono, birthday ko na noon. So uminom nga kami. Tinamaan ako at hindi ko napigilan ang sarili kong magkwento kay Barry ng tungkol sa amin ni Derek bago ako nakatulog na hindi ko namamalayan. Ang lakas ng alak na yon, paggising ko, masakit na masakit ang ulo ko at may lalaki sa tabi ko. Sa part na ito ng kwento ko, alam kong pwede na akong ma-judge at ma-bash. Don't worry, nakahanda ako. Tama si Barry, nakakapagod nga yung part 1 ng kwento ko. Ang dami pa naman yata sa inyo ang kinilig. Pero alam ko din na may mga nagsabing nagmadali ako sa pag-aasawa. Ang totoo, Kuya Bono, nalunod ako talaga sa pag-ibig kay Derek noon. Alam mo yung feelings na ayaw ko siyang malayo sa akin, gusto ko may karapatan na ako sa buhay niya. Parang akong sumali sa karera, tapos nanalo ako kasi pinakasalan ako ni Derek. Mayroon kaya dito ang magsasabing tama, nagkamali ako. Hindi ko siniraan si Derek sa inyo para lang makatwiranan ko ang ginawa kong pagsama kay Barry. Besides, wala na rin naman akong pakialam kung mahusgahan ako. Basta ako ngayon, alam kong masaya ako lalo na kapag iiwasan kong isipin na may mga taong nanghuhusga sa akin dahil sa pagsama ko kay Barry dito sa US.
O Kuya Bono, nandito na rin ako. Dito na ako nagpasko noong 2023 at habang sinusulat ko ang kwento kong ito ay nag-aalaga na rin ako ng baby namin ni Barry. It's a baby boy at sure ako na siya ang ama. Kasi that time na nag-trip to Kuwait pa ako para lang makipagjugjugan kay Derek ay wala namang nangyari. I know my son is illegitimate kasi hindi kami kasal ni Barry at hindi ko pa alam sa ngayon kung makakasal kami. Kaya oo, sabihin nyo ng immoral ako, okay lang. Masaya naman ako, masaya kami kasi mahal ako ni Barry, mahal na mahal niya kami ng anak ko. Pasensya na lang po sa mga kinilig sa part 1 ng kwento ko at disappointed niya yung part 2. Tao lang po, nagkakamali. Pero naalala ko pa rin ang paliwanag ni Kuya Klein tungkol sa first and last love. First love ko si Derek, yes. At last love ko si Barry, hopefully. Pero wala kasi makakapagsabi kasi dati, nung pakasalan ko si Derek, akala ko walang mali. Akala ko walang makakapagpahiwalay sa amin. Meron pala. Yung ambition niya. Nasa Kuwait pa rin siya. Umuwi siya noong January 2024. Yun lang ang alam ko kasi isinara ko rin muna ang communication ko sa lahat ng members ng family niya, pati sa mga common friends namin. I still wish na sana mapatawad din ako ni Derek at maunawaan ako ng kanyang pamilya. Ang alam ko kasi hate na nila ako. Kasi sa paningin nila, ako ang mali at nagkasala at dahilan ng paghihiwalay namin. Well, totoo naman pero wala silang idea kung bakit ko ito nagawa kasi hindi ako nagsalita laban kay Derek. Hindi ko binisto sa pamilya niya ang nadiskubre ko sa Kuwait. Kaya alam kong hindi nila alam, not unless na marinig nila ang kwentong ito, malalaman na nila. Anyway, hanggang dito na lang Kuya Bon at muli, pasensya na sa lahat. Gumagalang at nagpapasalamat, Glenn. Bilang isang nilalang na may karanasan sa construction business at contracting, alam ko kung gaano katindi ang stress dyan, kahugot na Glenn. Ikaw din mismo yung nakakita dun sa instance na may tatawag sa kanya, kay Derek, pagagalitan siya, may tatawagan naman siya, pagagalitan niya. Hindi nawawala yung stress dyan, lalo na kung sa abroad, talagang dinidikdik ka dyan. Hindi sa lahat actually, pero karamihan, lalo na kapag Indian, yung boss mo or Masri, naku po, matindi ang stress dyan. Gayon po man ay halo-halo na siguro yung rason ni Derek kung bakit hindi niya nasinalba yung inyong relasyon at ikaw parang ayaw mo na rin talagang magpasalba sapagkat siguro hindi ikaw yung tipo ng babae na kaya mong maatim yung lalaking kagaya niya. And I think that's okay. I just want you to be happy. That's what matters. That's what's important. Kasi ano bang paki ng tao sa'yo? Eh, di ba hindi ka naman nila pinalalamon? So why care about their judgment at mga pagbabash nila? Nobody is perfect. Tama ka, nagkakamali lang tayo. Nagkamali ka noon and ang mali lang talaga nakasal ka. But kasal can be annulled nowadays. And sana lang maunawaan natin mga kahugot na ang kasal ay hindi parusa dapat sa isang tao. Okay? Maunawaan sana ninyo. Ang mahalaga talaga lang, alam kong masaya ka and yung pag-asa mong si Barry na talaga ang last,
and Derek was your first, and si Barry yung last, sana ay magkatotoo na. Sikapin ninyong kayo na talaga ang huling magmamahalan. Okay? And again, Glenn, maraming salamat sa lakas ng loob, sa tapang at sa tiyaga na pagbabahagi ng iyong part 2. Maraming salamat and may God bless you and your family. At sa ating mga shout-out na, Advance Happy New Year, sabi ni Jose Lagua. Ito actually ay mga comment shout-out sa Fortunately and Pretty na kwento dito sa Kahugot TV na na-re-upload na doon sa nangunguha ng ating mga stories. Paki-report nyo mga Kahugot kung gusto nyo i-report. Si Jill Fernandez, ako ulit na una nag-react. Happy New Year, sabi ni at Cherisa Kapugawan. Happy New Year, Kuya Bono. More blessings this coming year to you and to your family. Good health. God bless. Maraming salamat. Honeybee Kamit. Pa-shoutout listening at Nantu, Taiwan. Salamat, may bagong papakinggan na naman mula kay Julius Abalos. And shoutout kay Romeo Burinaga. Shoutout to you from Davao City. Michael Domingo listening here in Poland. Kuya Bono, pa-shoutout sa mga kakabsat ko dito sa Poland. Si Katowice Chapter. Happy New Year. Agbiag mula kay Michael Domingo. Mia from Singapore, pa-shoutout ang Kembangan Titas. Palagi po ako nag-aabang ng story mo, Kuya Bono. Shoutout din kay Kuya Noel Kaugiran na adik na welder dito sa Singapore. Adik sa pakikinig siguro. Salamat, Mia. And shoutout din kay John Paul Cabrera ng Narvacan na tinawin nga naliday ti New Year ko. Happy, diba? Jill Fernandez listening again in my earpods while working here in South Korea. Pa-shout ko Bono, Jubilin Dayag watching here in Kuwait. Happy New Year po sa lahat, especially sa family ko sa Solana, Cagayan. Monet Ruiz, shout out to you. An, shout out to you. Ganun din kay Kenji Pasqua Duca. Happy New Year din. May Laguerta. Happy New Year, Kuya Bono, listening here in Hong Kong. Pa-shoutout po sa pamilya ko sa Isabela, especially yung baby girl ko at yung asawa ko. Salamat sa pagkikinig. And si Marilyn Cipriano naman, shoutout Kuya Bono. Marilyn of Kawayan City, Isabela. Always kaabang po lahat ng stories sa channel mo na papakinggan ko. Nakaka-addict kayo. Kasi Marilyn Cipriano, maraming salamat sa iyo. Happy New Year, sabi naman ni Boss Ames. More blessings, more power sa channel mo. Sana sa 2025, matapos ko na rin yung story ko. Waiting, Boss Ames. Mahirap, hindi ba? Lalo na kapag pagkakasyahin mo lang talaga sa 7,500 yung napakahabang kwento mo. Challenge yan sa inyo mga kahugot. Happy New Year, sabi ni Joya at kay Joel Suson. Happy birthday to you. Panotis, Kuya, from San Juan, Ilocos Sur, sabi naman ni Aquino Daryl Boy. Happy New Year, Kuya, sabi naman ni Ernaline Soriano. Marina Tagyam says, Happy New Year, everyone, sa mga kahugot at Kuya Bono, more blessings this coming year to you and to your family. Good health, watching here in Saudi. Habang ako ay nakikinig sa kwento po, nagwo-work po gamit ang aking headset. Salamat, Marina Tagyam. Aaron Matias, shout out to you. Love Leia Krabahal, Happy New Year. Pa-shoutout at pabati ako sa birthday ko po, New Year. Belated happy birthday, Love Leia Krabahal. Advance Happy New Year. Ay late na. Arlene Baluang, shout out to you. Noel Esteban from Tuguegarao City, pa-shoutout po kay Ami Grace. I love you, my loves, and Happy New Year. At Avi Flores, shout out to you. Maraming salamat sa napakaraming puso. Hello, Kuya Bono. Good day po. Happy New Year listening here in Cyprus po. God bless you always. Mula naman kay Maricel Butakan. God bless din sa'yo. Rogeline Tapaw ng Saudi Arabia. Shout out to you and God bless you too. And Happy New Year, Kuya. Pa-shout out Leslie Tuliao listening here in Hong Kong. Pabati po sa akin, Kuya, ng happy birthday January 1 po. Belated happy birthday, Leslie. Ano na ba ngayon? Just now, 11. Ang tagal pala natin hindi nakapag-upload dito sa Kahugot TV. Lynn Tolosa listening in Hong Kong. Shout out to you.
And also to Marilu Gabriel, shout out to you. And to Jasmine Kate, shout out to you. Jocelyn Bakay, shout out to you. And to Shenmier, Happy New Year also to you. Ganun din kay Rowena Gamad. Pa-shoutout ko iba na always kaabang here in Doha, Qatar. Shoutout to you. Salamat sa bagong kwento kuya. Happy New Year mula kay Divine Maurice Corpus. Marilu Odlus. Shoutout po sa Odlus family sa Liwan Rizal Kalinga at Agurin family sa Lagupan Tabuk Kalinga. Listening here in Laguna City, Lamtin. Marilu Odlus. Kay Neil Revemalana, Happy New Year. And kay Rema Rogel, shout out to you. Ganun din kay Daisylin Ferrer. And kay Leia Bolarsoy, shout out to you. And to Baipu Buayan, Happy New Year kay Bono. Pa-shout out lang po sa susunod na upload mo from Cotabato City. Ang pangalan niya ay Baiputi Buayan. Maraming salamat ha sa pakikinig dyan sa Cotabato City. Sabi nila marami daw Ilocano dyan. Totoo ba? Dati hindi ako makapaniwala na may Ilocano sa Mindanao. As in may area o may bayan na maraming Ilocano sa Mindanao. Totoo daw ba yun? Anyway, Nicholas Lincoln Redberg, Happy New Year also to you and to your family. Maribet Peralta, shout out to you. And to Biday 03. Hindi ko pa natapos pakinggan, tawang-tawa na ako. Gaga nga silang dalawa about sa banks. Ay, okay. And Mary Rose Kaharito, Happy New Year kay Bono. Thanks po sa upload. Maraming salamat. Guzman Arnold, shout out to you. At iyan na muna mga kahugot. Masyado ng marami ang ating mga shout. Hanggang sa muli ha. Maraming salamat muli sa pag-abang at pakikinig sa ating kwento ngayon. And sa'yo, kahugot na Glenn, ilang taon na ba? 4 or 5 years ago, ang iyong kwento. Maraming salamat sapagkat nag-abala ko ulit ng magbigay ng update. Again, hangad namin ang kaligayahan mo. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.